Mga utoy, welcome sa final part ng ating Hisoka vs Chrollo series within the series. Sa video na to, malalaman nyo kung ano na ang kinahinatnan ng naturang labanan. Ano ang magiging epekto nito sa hinaharap at kung may bawi pa ba dito si Hisoka. Pero bago muna yan ay inaanyayahan ko po kayo na mag-like, comments and subscribe sa ating YouTube channel. Hit the bell icon para ma-notify sa mga bago nating videos. I-follow nyo rin ang ating mga social media pages, Facebook, Twitter at TikTok. Comment lang doon at binabasa ko pong lahat yan. Maraming salamat po. So sa pagwawakas ng laban ni Hisoka at ni Chrollo, idineklara nila na patay na si Hisoka. Sa panig naman ng mga spider, si Shalnark pa ang nagkumpirma na patay na nga ito. Magkakasama sila ni Cortopi at Machi. Pagkatapos nga na makumpirma ay nagpaiwan si Machi para kahit papano ay tahiin o ayusin ang bangkay ni Hisoka. Nung nakaalis na nga si Cortopi at Shalnark, napansin ni Machi na meron pang nen ang katawan ni Hisoka. Walang ano-ano ay ipinasok ni Hisoka ang kamay niya sa kanyang puso. Piniga-piga ito upang tumibok muli. Flashback noong pabagsak na si Hisoka papunta sa mga puppet bago pa ito sumabog, binalot ni Hisoka ang kanyang puso at baga sa bungee gum, dahilan para makasurvive siya sa naturang pagsabog. At nang magising na nga si Hisoka, ay si Machi ang una niyang nakita. Kinausap niya ito at aminado siya na mahirap talagang kalaban ng mga taong nasa kalibre ni Chrollo. Inalok ni Machi na tie-in itong si Hisoka pero gamit ang texture surprise ay naayos niya ang kanyang muka upang maibalik ito sa dati. Para naman sa nawala niyang kamay at paa, ginamit niya ang bungee gum at texture surprise para tumubo itong muli. Ang galing ano? Parang walang nangyari. Na-impress dito si Machi at sinasabi niya na hindi na nga daw siya kailangan. Sagot ni Hisoka, nagkakamali daw si Machi. Sakaling sa susunod na may mangyari daw na labanan, siya na daw ang pipili kung sino ang kalaban, pati na rin ang lugar kung saan sila magpapatayan. Tinalikuran na nga ni Machi ang kanilang usapan pero sabi ni Hisoka, mga spider ang tinutukoy niya na gusto niyang paslangin. Matapos nga nito ay itinali ni Hisoka si Machi gamit ang bungee gum at nang masiguro niya na hindi na nga makakilos ay ibinili niya dito na papatayin niya lahat ng spider. Hindi raw siya titigil hanggat hindi raw sila nauubos. Siyempre pa nagalit dito si Machi kaso wala na nga siyang magawa dahil hindi na rin naman siya makakilos. Mula dyan, nagsimula na nga si Hisoka na huntingin ang mga spider. Sumunod na eksena, kinakausap ni Pinuno si Shalnark. Pinagpaplanuhan nilang nakawin ang mga sagradong kayamanan ng Kakin Empire. Pagkababa ng telepono, nainip na si Shalnark kakahintay kay Cortopi paglabas ng banyo. Maya-maya pa ang nakita niya na lumabas ay si Hisoka. Bit-bit ang dugo ang ulo ni Cortopi. Sunod na eksena, si Shalnark naman ang tinuluyan ni Hisoka. Natapos ang chapter, sabi na lang ni Hisoka, 2 down, 10 more to go. So yan ang aftermath ng labanan. Susubukan ni Hisoka na i-assassinate lahat ng miyembro ng Spider sa paraan na alam niya at magaganap lahat yan sa Succession Arc. So anyway, ano nga ba ang take ko sa naging laban ni Hisoka at Chrollo? Actually, paglalaban ba talaga yung nangyari? Parang pinaglaruan lang ni Chrollo itong si Hisoka, di ba? Correction, hindi parang. Pinaglaruan talaga. Wala na siyang nagawa. Pagkatapos ng scene 5, wala na, sa dulo na nagpakita si Chrollo. Ang ginawa niya na lang ay lumikha siya ng mga disabog na puppet, panoorin kung ano magiging reaksyon ni Hisoka at sa huli ay iset up siya para sa isang patibong. Tanong ko sa inyo, maituturing nyo bang labanan yon? Sa ganang akin isang malaking hindi. Kumbaga sa basketball parang tambak na tambak yung kalaban. Kuyog na kuyog si Hisoka mga utoy. Sa parte naman ni Chrollo, impressive ba yung naging panalo niya? Oo naman kasi pinakita niya kung gaano siya kagaling magplano. Isinaalang-alang niya lahat ng bagay kung saan sila maglalaban, saka kung anong taktika ang gagamitin niya. Since nasa Colosseum sila at may audience, ginamit niyang lahat yon to his advantage. Parang hindi rin maganda sa parte ni Hisoka kasi na-expose siya dito, di ba? Yung tipo bang hanggang doon na lang ang kakayahan niya at wala na siyang secret weapon. Ang saving grace niya na lang bilang fighter hindi siya madaling mamatay. Overall, parang wala pa rin tayong naging idea kung ano ang tunay na kakayahan ni Chrollo kasi nga ay hindi ito seryosong labanan.
Hindi nanganib ang buhay niya in any point of the match. Sure, pwede mong mapataob si Chrollo gaya ng ipinakita ni Zeno Soldic. Pwede rin siyang mahulog sa patibong kagaya ng ginawa ni Kurapika, pero pagkalaban mo ang isang well-prepared na Chrollo, most likely hindi ka mananalo. So overall, ang naging conclusion ni Hisoka ambush ang pinaka-effective na method upang talunin si Chrollo. Wag na wag mong bibigyan si Pinuno ng preparation time. Dapat ang laban nyo ay on the spot at kung ano yung resulta, talo o panalo, yun na yun. Saka ito pa isipin nyo, yun bang tagumpay ni Chrollo kanya lang? Humiram siya ng ability sa kapwa niya Spider, to be specific si Shalnark at Cortopi. Ibig sabihin, humingi ka ng tulong at hindi yun maituturing na one-on-one. Madaya, di po ba? In a way, oo, kasi nasa arena kayo na supposed to be tagisan ng lakas sa lakas, blow by blow o direktang atake. Ito pa tanong ko sa inyo. Kapag kayo ba nanonood ng boxing, gusto nyo ba na takbo ng takbo yung kalaban? Hindi, di ba? Hindi sulit ang bayad pag ganon. Tingin ko naman kung one-on-one na pisikal ang laban, tsak na mahihirapan pa rin si Hisoka given na kaya ni Chrollo sabayan ang mga Zoldyck. Saka marami pang ibang power si Chrollo gaya ng teleport, saka yung balabal na kaya magpalit ng bagay. Plus may bench snipe pa siya. Mahirap talaga kalaban si Chrollo basta wag lang mabulaga gaya ng ginawa ni Kurapika na naitali at naikidnap siya ng walang kahirap-hirap. Anyway, conclusion na po tayo at nandito na rin tayo sa mga theory ko. Magkakaroon ba ng part 2 ang labanan na to? Of course, yun ang magiging natural na daan ng storya sa hinaharap. At some point magkikita ulit sila at maglalaban. Tanong, sino ang mananalo doon? Well, I highly doubt na magkakaroon pa rin to ng conclusion na matino. Lalo kung ambush ang mangyayari. Alam naman natin na nandyan pa si Kurapika. Tapos na ba yung paghihiganti niya? Sa susunod na arc, kung malalaman ni Kurapika na nandyan ang mga spider sa barko na kinaroroon na nila, sa tingin nyo, ano ang magiging reaksyon niya? Magkakatulong pa kaya sila ni Hisoka para sa tuluyang pagsupil sa mga spider? Kung sa bagay nagawa na nga nilang magkuntsabahan nung una, di ba? Hindi pa ba nila yon gagawin? Kaya lang, hindi siguro magagawa ni Hisoka na maubos yung mga spider. Parang ang daming factor na kailangang i-consider. Unang-una mga utoy, papunta tayo ng Dark Continent. Wala kayong ka-idea pare-pareho kung sino o ano ang magiging kalaban doon. Tapos magbabawas ka pa ng firepower na pwede mong ipanglaban. Nakaw, napakalabo niyan. Kung meron pang mga spider na mamamatay sa kamay ni Hisoka, hindi ako magtataka kung si Nobunaga yon o kaya si Franklin. Total mainit yung mga yan Pwede rin si Finks o kaya si Peyton. Kaso pagdating kay Pinuno, talaga? Papayag si Togashi Sensei na si Hisoka ang tatalo kay Pinuno imbis na si Kurapika? Parang anong sense noon, di ba? Saka ito pa ha, kung binabasa mo yung mga latest manga chapters, napakaraming ganap. Parang hindi ako naniniwala na yung mga spider nandoon lang para mamatay. I mean, meron siguro silang specific na role para sa istorya na kailangang gampanan. Remember, ang main reason kaya nandun ang mga spider hindi para patayin si Hisoka. Secondary lang yun. Ang misyon talaga nakawin ang kayamanan ng Kakin Empire dahil sa tingin ni Chrollo magkakaroon ng susunod na level ang kapangyarihan niya pag nakuha niya ang bagay na yan. Ngayon, kung mangyayari mang muli ang Hisoka versus Chrollo, sana maging kasing epic ito kagaya nung labanan ni Chairman Netero at saka ni Meruem. One-on-one talaga. Hindi mo alam kung sino yung mananalo. Pwedeng magtabla. Ang wish ko lang, manalo man dito si Hisoka, meron pa rin siyang dahilan para hindi niya patayin si Pinuno. Parang napaka-corny naman ng istorya kapag biglang nawala si Chrollo. Gaya kasi ng pinupunto ko kanina, pupunta sila ng Dark Continent. Ayoko munang mabawasan yung mga malalakas na karakter for the meantime, especially si Pinuno. Kailangan natin ng mga matatalas mag-isip. Tandaan nyo, may Dark Continent pa tayo. Hindi pa tayo nakakarating dyan. Kaya sana wala munang masyadong maraming patayan na maganap hanggat hindi nare-resolba yung mga paunang misteryo kung paano ang tamang pagpasok sa Dark Continent. Sana hanggat wala yan, hold muna. May action pero papyaw lang.
Hintayin nating lumabas ang mga tunay na bida at yun ay si Gon at Killua. So yan mga utoy, dyan na nagtatapos ang ating 4-part series Hisoka vs Chrollo. Ang susunod nating tatalakayin para sa ating Hunter x Hunter content ay magsisimula sa chapter 358. Isusurprise ko na lang kayo kung ano ang susunod nating topic dahil matagal-tagal nating gagawin ito. And I will make sure na magde-dedicate ako ng isang long format Hunter x Hunter content per week. Gagawa rin kasi ako ng content about One Piece at sa iba pang mga anime kaya marami kayong rason para subaybayan itong channel natin. Lalo na at ilang araw na lang, July na. Magkakaroon na naman ng isang bagong season ng mga magagandang anime. Maraming mga topics ang lalabas dyan at kung ano yung mag-viral, syempre meron tayong say dyan. Natural kasi tungkol sa anime itong channel na to eh. Kung ano yung demand ay siyang gagawin natin. So yan, maraming salamat sa inyong panonood. Muli, ito po ang inyong Kuya Utoy. Palagi tayong manood ng anime, palaganapin natin ang anime culture. Hanggang sa muli, paalam.